4:00 pa nga lang na madaling araw ay nagising na ako, pero wala namang pasok ngayong araw sila Athena kasi nga simula na ng kanilang bakasyon. Pero ngayong araw nga mga mamis, bago tuluyan silang magbakasyon ay meron silang classroom recognition day. Kaya naman ito, sobrang aga ko pa ding nagising. Nagsabi kasi yung teacher nila mga mamis na pwede naman daw magdala ng food na for sharing or kung wala naman ay okay lang din naman. Pero syempre dahil hindi papakabag ang mamsi panay nyo sa ibang mga mamis doon, magdadala rin tayo ng pagkain. Charot lang mga mami, syempre kailangan nating magdala kasi nga simula na ng bakasyon nila para meron din silang pagsalu-saluhang mga classmate nila doon nga sa room nila. At alam ko naman na hindi lang kami yung magdadala. Syempre mas nakakahiya mga mamis kung lahat may dala tapos kami ang wala. Macaroni spaghetti nga pala yung dadalhin ko mga mamis, pero puro chicken ang sahog neto, chicken breast at chicken hotdog. Dapat nga talaga mga mamis, beef or pork na ang isasahog ko dito kasi hindi naman ako ang kakain, para naman to sa ibang tao. Pero naisip ko kasi dahil puro bata din ang kakain, mas healthy pa rin talaga kung chicken breast tapos chicken hotdog ang isasahog ko. Pero bago pa nga kayo mag-react mga mamis, alam ko naman na hindi healthy ang hotdog, kaya naman hindi ko na dinamihan yung paglagay ng hotdog dito sa may chicken spaghetti macaroni. Ha? So ayun, kahit nga antok-antok pa ako, nakapagpakulo na ako ng tubig, tapos ayun na yung inilagay ko sa pasta para nga mabilis na ako makaluto. Tapos isinunod ko na nga igisa itong bawang sibuyas. Ay mali, chicken, hotdog at bawang sibuyas na. Tapos naglagay lang ako ng paminta at konting asin. Di pala ako masyadong bumili ng mga ingredients neto, or kung bumili man ako hindi ko na nilakihan kasi nga meron pa kaming natira ditong mga spaghetti sauce at meron pa rin kaming natira ditong macaroni. Nung tira pa namin yan noong December mga mami, sa 10 na yung pinakahuling stocks namin. Dapat nga plano ko, sa birthday na ni Athena ko lulutuin yan. Pero dahil nga hindi ako masyadong magastos ngayon, ngayon ko na niluto. Tapos mag-iisip na lang ako ng ibang lulutuin para sa birthday ni Athena. Kasi total naman, ilang linggo pa naman bago ang birthday ni Athena. Kaya dito ko na lang ginamit itong mga ingredients sa pagluluto ng chicken spaghetti or chicken macaroni. Ano ba talaga tawag sa ganito mga mamis? Kasi diba merong spaghetti. Ito naman dahil macaroni ang tawag, macaroni spaghetti. Alam niyo mga mami, sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig magluto nito at hindi rin talaga ako masyadong makain nito kasi nga nasanay ako sa spaghetti. Pero dahil naging paborito nga ni Athena to, lalong-lalo na nga kapag merong gantong mga melted cheese sa ibabaw, napapaluto ako nito syempre kasi para kay Athena. Etong macaroni din pala ang niluto ko mga mamis kasi nga 'di ba no nakaraang buwan galing kami sa birthday ng papa ng kaibigan ko. Tapos nag-uwi naman kami no ng macaroni kasi nga nagustuhan niya. Pero nabitin siya mga mamis, kaya naman sabi ko kapag may pagkakataon magluluto na lang ulit ako para makain siya. At ito na nga yung araw na yon. Nagkataon na recognition nila, kaya yan na lang niluto ko para mas marami din siyang makain sa room nila. So yun, natapos na ako magluto, nakagawa na rin ako ng sauce niya or melted cheese para nga sa ibabaw. Papalamigin ko lang yon, tapos habang pinapalamig ko, mag-aasikaso na rin ako. Naghilamos na pala ako mga mamis kasi naligo na ako kagabi. Sa mga nagtatanong kung available na ba yung sabon na ginagamit ko pang hilamos, yes mga mamis, available na. And lagi ko naman inilalagay yung link dyan sa comment section sa baba. I-click nyo lang yon para lumabas yung pinaka-shop kung saan nyo bibili yung sabon. Nung natapos na pala ako maghilamo, syempre nagbihis na ako at syempre hindi ko nga pwedeng kalimutan ng maglagay ng sunscreen dahil lalabas nga ang mamshi panay nyo. Etong sunscreen na to mga mamis, meron pa naman akong stocks neto pero konti na lang. Ilalagay ko na lang din yung link dyan sa baba sa comment section at i-click nyo lang yun, lalabas na yung shop kung saan nyo mabibili tong sunscreen na gamit ko. Maganda tong gamit kong sunscreen mga mamis kasi hindi nyo na kailangan maglagay ng sobrang dami para nga makover lahat ng face nyo. Tamang-tama lang yung ilalagay nyo. Tapos tignan nyo naman pag-apply ko ng sunscreen, biglang naging glass skin ang mukha ng mamshi panay nyo. At dahil hindi nga ako mahilig mag-makeup mga mamis, laban-laban lang ang mamshi panay nyo sa sunscreen pati na rin sa lip tint. Yung lip tint naman mga mamis, Vice Cosmetics yan. Binili ko yan sa SM pero alam ko meron na rin sa online, kayo nang bahala maghanap kasi hindi ko naman product yan. Charot! Pero mga mamis, maganda ang lip tint device, ganda ha. Try nyo din, marami pa silang mga ibang shade. So anyway, ito nga't nakapag-asikaso na ako. Si Athena naman habang nagluluto ako kanina ay gising na talaga. Ayaw niya mag-almusal kasi doon na daw siya akain sa school nila. Kaya naman ito, nagantay lang siya ng konting oras tapos nag-asikaso na rin siya ng sarili niya. Nung natapos naman ako mag-asikaso sa sarili ko at si Athena nag-aayos pa sa sarili niya, ito nga't binalikan ko na yung niluto ko. Dahil medyo malamig naman na siya, ito nga't tinakpan ko na. Pagdating sa school, medyo bubuksan ko na lang para nga hindi siya makulob. Kanina pala mga mami, habang nagluluto ako, napansin nyo na nag-iwan ako sa mangkok or naghiwalay ako ng sauce, tapos meron pa ako macaroni na hindi niluluto. Mamaya ako nalulutuin yung pag-uwi namin ni Athena galing school niya kasi ayun naman na yung pagkain namin sa buong maghapon.
Medyo minamadali na rin kasi ako ni Athena mga mamis kasi si Athena talaga ayaw niya nang nalilate siya sa mga event or kung ano man merong ganap sa school nila. Pag sinabi sa kanya kung anong oras dapat nandoon na siya bago yung oras na yon, 15 minutes or 20 minutes bago yung oras na binigay sa kanya, gusto niya nandun na siya sa school. So anyway mga mamis, nandito na kami sa loob ng room nila and fast forward tayo mga mamis, natapos na yung kanilang awarding or yung mga binigyan ng award at mga honors at hindi kasama si Athena sa may honors. Pero okay lang yan mga mamis, bilang nanay masaya ako kung ano yung natatanggap ng anak ko na award kahit may honor man o wala. Alam ko naman kung gaano katalino si Athena mga mamis and simula talaga nung pasukan. Binigay niya talaga yung best niya, sinubukan niya talaga na makasama sa with honors pero marami lang talagang mas matatalino sa kanya na mga classmates niya doon sa loob ng room nila. Sa totoo lang mga mamis, medyo nalungkot nga si Athena mga mamis kasi alam niya naman sa sarili niya na ginawa niya yung best niya parang mapasama sa honor pero sabi ko sa kanya, hayaan niya na, pwede naman siyang bumawi sa susunod na taon kasi nga marami pa naman pagkakataon na pwede siyang makabawi. Pero palagi pa rin namin sinasabi sa kanya ng daddy niya na enjoy niya lang lagi yung pag-aaral niya, huwag niyang stressin yung sarili niya kasi mas gusto pa rin namin ng daddy niya na masaya siya lagi na uuwi galing school na meron siya mga magagandang kwento sa amin araw-araw. Bilang magulang kasi talaga mga mamis, alam natin kung gaano kahirap talaga ang pag-aaral. Hindi lang yan basta lang sila nasa school, marami rin talaga silang ginagawa. Kaya hanggat maaari, ayaw namin ine-stress si Athena, ayaw namin siya sasabihan na kailangan ikaw yung number one, ganon. Kasi mga mamis, alam natin na mas nakakadagdag stress sa kanila yon, mas nakakadagdag pressure sa kanila kapag hirap na nga sila sa school tapos pagdating sa bahay, mas lalo pa silang pinapahirapan ng magulang nila. So anyway mga mamis, move on na tayo kasi natapos naman na yung recognition nila. At syempre, finally bakasyon na. No more gising ng umaga na mga mamis. So dahil sobrang saya ko nga na bakasyon na ito, at napalinis na ako dito sa sala, pati na rin dito sa may computer table. So nag-vacuum lang ako mga mamis, tapos naglagay na rin ako ng sofa cover. Tapos iniisip ko nga dyan ng mga oras na yan kung i-vacuum ko din ba yung kisame. Kaso inisip ko mapapagod lang yung leg ko, kaya sa susunod na araw na lang, total hindi pa naman siya ganun kadaming agiw. Gabi na pala ng mga oras na to mga mamis kasi hinantay ko talaga munang makaalis si daddy or makapasok siya sa trabaho bago nga ako mag-asikaso. Kasi nung pagdating namin ni Athena galing sa school nila ay tulog pa din si daddy kaya hindi ko naginising kasi nga madalang talaga siyang makatulog ng mahaba kasi nga madalas maaga yung alis niya. So pag alis naman ni daddy ng mga bandang hapon ay hindi naman agad ako kumilos kasi humiga-higa muna ako, nag-cellphone kasi nga mga mamis kapag ako talaga naglilinis, mga gabi talaga ako merong lakas maglinis. Kaya naman ito, pagdating nga ng mga 7 PM or 7 ng gabi, ito nagsimula na nga ako maglinis. Inayos ko na rin pala itong mga skincare product na galing Korea. Ito pala yung ginagamit kong sunscreen mga mamis. Tapos meron din dyang foam cleansing and meron pa mga ibang product dyan. Basta pag kinlik nyo yung link mga mamis, scroll lang kayo dun sa shop na yun, makikita nyo mga iba pang product galing Korea. Nung natapos naman na ako sa sopa, pati na rin sa mga paninda ko, sumunod naman ako dito sa may bandang computer table. Ito naman computer table, hindi naman na ito masyadong magulat, hindi na rin masyadong maalikabok, kaya hindi na ako masyadong natagalan sa paglilinis dito. Noong mga oras pala na yan mga mamis, habang naglilinis ako, si Athena ay pinalabas ko muna nga dun sa terrace. Sabi ko tambay muna siya doon para makalanghap siya ng sariwang hangin kasi maraming ang puno sa may labas namin, diba? Kaya masarap din talagang tumambay sa terrace kapag hapon or di naman kaya gabi na. And then finally nga mga mamis, ito natapos na ako maglinis dito banda sa sala, pati na rin nalinis ko na yung computer table. Pero hindi pa rin natatapos ang kasipagan ng Mamshi Panay nyo kasi kanina bago talaga ako maglinis sa sala ay nakapagpaikot na ako ng mga damit ni daddy sa washing, na banlawan ko na rin. Kaya naman ito tinanger ko na nga isa-isa para maisampay sa labas. Para sakto bukas paggising ko, tuyo na siya, ay matitiklop ko na tapos maglalaban naman ako ng panibagong mga damit ko naman. After ko naman magsampay, sunod ko namang inayos ay yung mga nakalagay dito sa may ibabaw ng ref namin. Ito na lang naman na yung pinakahuling gagawin ko, tapos pwede na ako maghilamos ulit para makatulog na. Napapabayaan ko na rin kasi itong ibabaw ng ref na to. Dapat talaga yung basket na yun, lagayan lang ng tinapay, pero kung ano na yung mga pinaglalagay ko.